أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد رحمة للعالمين صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ja'atil adilla, na banggit natin yung mga dalil at yung mga pamantayan patungkol sa dahilan bakit nagkaroon ng batas sa Islam. Itong discussion, continuation to ng discussion sa may Fajr. Hindi to sa may Akida. Kasi yung Fajr, nag-cut tayo ng ilang araw, di ba? Kanina pati kahapon wala. So ito yung ikalawang discussion. So sinabi natin yung pinaka punto kung bakit nagkakaroon ng batas sa dunya. Ito man ay gobyerno, o batas ng gobyerno, batas ng barangay, o batas ng senado o ng congressman. Meron silang pinupunto kung bakit sila gumagawa ng batas. Tama? So halimbawa, nabanggit natin yung barangay, kaya nagkakaroon sila ng ordinansya na pag alas 10 na dapat umuwi na si Jabal. 10 PM na eh. Uwi ka na, baka madukot ka ng puting ban. So anong dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga ganitong mga batas sa barangay o sa anumang uri ng gobyerno? So meron silang pinapangalagaan dito. So ang pinapangalagaan dito yung buhay. Kasi yung buhay ng bata, baka makidnap. Di ba? So ipinagbabawalan na halimbawa na magnakaw. So ano yung dahilan bakit nagkaroon ng batas na bawal magnakaw? Kasi para protektahan yung kayamanan ni Al-Fadl. Di ba? So ibig sabihin lahat ng mga batas na sinusunod ng tao sa mundo ay meron yan pinakapunto. At ang pinakamahalaga at ang pinaka-perpekto na batas, ito yung batas ng Islam. Bakit nga ba? Kasi nga ang tao kapag gumagawa ng batas ay laging may butas. Kasi nga ang tao ay meron siyang pagkukulang. Tama? So yung pagkukulang ko bilang tao ako, kailangan kong pagtakpan yun. Di ba? So gagawa ko ng isang bagay na dapat pagtakpan ko yung pagkukulang ko, kahinaan ko. So gagawa ko ng pamamaraan na yun. So ang mga tao gumagawa sila ng batas. Tapos yung batas na yun ay may butas, yung pala kasi bakit meron silang interest at ginagawa nila para protektahan pala yung kahinaan nila. Halimbawa si Hamid nagtitinda ng tsinelas sa labas. Kapag yan napunta sa Kongreso o sa Senado, gagawa siya ng batas na bigyan ng karapatan lahat na nagbebenta ng tsinelas. Di ba ganun nangyayari palagi? Paano kapag lahat ng mga nagtitinda ng tsinelas dito, suhulan si Hamid? O ito, bibigyan ka namin ng pera. 1 milyon na kolekta ko to sa lahat ng mga nagtitinda sa labas ng tsinelas. Na ikaw yung representative namin sa Senado, bigyan mo ng karapatan lahat ng mga nagtitinda ng tsinelas. So, ibig sabihin yung kanyang representasyon doon ay para lang pagtakpan yung kanyang kahinaan at pagtrika ang kanyang pagkukulang. Yung kahinaan niya na hindi niya kayang proteksyonan ang mga nagtitinda ng tsinelas katulad niya. So, paano pa kaya ang bawat tao na kung saan na meron silang pagkukulang at kahinaan? O lagay niyo, lahat kayo dito, si Jabal nagtitinda ng relo. Pupunta sa Senado, protektahan lahat na nagtitinda ng relo. Di ba? Kaya ganun ang nangyayari. Kaya dito, nasabi natin na perpekto ang batas ng Islam. Bakit nga ba? Kasi ang gumawa ng batas ng tao ay tao din na may pagkukulang. At ang gumawa ng batas ng Islam si Allah Ta'ala ng walang pagkukulang at walang pangangailangan. Kasi Panginoon siya eh. Tama? Kapag Panginoon ka, natural hindi mo kailangan ng interes sa tao kasi perpekto ka. Si Allah Ta'ala bilang perpektong Panginoon ng tauhid ng rububiyya ay gagawa siya ng batas nang wala siyang interes doon. Kung hindi para sa kapakanan ng buong sanlibutan. Naiintindihan ninyo? So si Allah Ta'ala gagawa siya ng batas, tapos yung batas na gagawin niya, ano yun? Yung gagawin niyang batas doon
ay si Allah Ta'ala, yun yung batas na kung saan para proteksyonan yung mga tao, yung mga nilalang. At wala siyang interest doon. Kaya nangyayari, naging perpekto yung batas kasi hindi naman para sa kanya kundi para sa katauhan. Bakit? Kasi siya yung lumikha ng sanlibutan eh. Malamang mas alam niya kung anong batas ang kailangan ng nilalang kasi siya ang lumikha. Tama ba? Kaya sabi ni Allah Ta'ala sa Quran, "Ala ya'lam man khalaqa wa huwa al-latiful khabir." Hindi ba alam ni Allah ang kanyang nilikha? Alam niya. So mas siya rin ang nakakalam kung anong kailangan ni Jabal. Kasi siya ang Panginoon. Tama? Dahil siya ang lumikha. Hindi ba ang gumawa ng cellphone na Samsung, mas alam niya kung paano kalikutin yan? Kaysa kay Aladdin, kung ano lang pinabubukas? Hindi, alam ko ito yung sira niya kasi ako yung gumawa ng Samsung. Hindi yung pwede. Tama? Ang gagawin lang niya, trial error lang. Susubukan lang, susubukan pero nagkakamali yan, may butas. Kasi hindi naman siya yung gumawa ng cellphone. At iba pa rin kapag yung tao mismo yung kumpanya ng Samsung ang kayang gumagawa, ayusin yung sira na yan. Kasi sila ang gumawa. Sa cellphone lang yan, ha? Cellphone lang yan. Ano pa kaya yung mundo na maraming gamit at maraming nilalang? Mas alam niya Allah Ta'ala yan. Alam niya yung karapatan ng hayop. Alam niya yung karapatan ng tao. Alam niya yung karapatan ng hindi Muslim. Alam niya yung karapatan ng Muslim. Alam niya yung karapatan ng halaman, ng puno. Kaya ginawa ni Allah Ta'ala sa lahat ng mga dalil. Binigyan ng Islam ang karapatan ng halaman, ng hayop, ng tao, ng Muslim, ng Kristiyano. Binigyan ng Islam ang karapatan yan. At yun ang pinakapunto kung bakit nagkaroon ng tinatawag ng batas ng Islam. Ang batas ng Islam hindi lamang ang nagbibigay proteksyon sa mga Muslim. Kung hindi nagbibigay din ng proteksyon sa iba. Pati sa hayop nga, di ba? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa-idza qataltum fahsinul qitla." Kapag ay kumatay ka ng hayop, Jabal, ayusin mo yung pagkatay mo. Di ba? "Wal yuhidda ahadukum shafrata." Kapag nagkatay ka, Jabal, patalimin mo yung itak mo. Ang purol yan eh. Kawawa naman yung kambing. Hayop yun, binigyan ng Allah Ta'ala ng karapatan. Ano pa kaya ang tao? Ganun ka-perpekto yung batas ng Islam. Kaya sabi ni Allah Ta'ala, mga mahihinang nilalang kayo, Jabal. Mahihinang nilalang ka, Aladdin. Kayo yung nangailangan sa batas ni Allah Ta'ala. At siya yung may kakayanang bigay ng perpekto na batas. Sabi ni Allah Ta'ala, "Qul ya ayyuhan nas." O kayong mga tao, "Antumul fuqara'u ila Allah." Kayo ay mahirap at mahinang nilalang. Kailangan nyo si Allah Ta'ala. Kailangan nyo sa biyaya. Kailangan nyo na yung batas niya. Kailangan nyo lahat. Hindi nyo kayang mabuhay sa mundo nang hindi batas ng isang kundi magkakagulo kayo. Tingnan mo dito kapag barangay eleksyon. Wala pang eleksyon, nagsasabong na yung mga chairman. Wala pang eleksyon, ilang buwan pa lang, tignan nyo yung mga congressman pati mayor. Iba yung AKAP dito, iba yung AIX dito, iba dito si ganito. Kasi bakit? Ang gusto nilang proteksyon, nandun yung posisyon nila na akala nila kaya nila makapagbigay ng batas ng perpekto sa tao. Yun lang ang pinakapunto nila. Posisyon ang inahabol nila. Alam niyo ang pinakapunto kasi gusto nila proteksyonan, bigyan ng proteksyon ang kanilang interes sa loob ng kapangyarihan ng posisyon. Yun ang pinakapunto doon. Kasi kung magkano lang naman yung sahod, alam niyo magkano ang sahod ng chairman? Magkano lang yan? Nasa 30,000 lang yan. O yun ko, 40 o 50 lang yan. Uupo ka tapos sakit ng ulo ng isang barangay, bibigay sa'yo 50,000 lang. Papayag ka? Hindi yun ganun kapag pinag-aagawan nilang kapangyarihan. Kung hindi, minsan pinag-aagawan ng kapangyarihan kasi alam nyo, ang pinakadahilan, kasi siguro ang isang tao pwede mag-business sa politika, gagamitin ang kapangyarihan. O sige mag-business ako sa 704. Lahat dapat ng computer shop dito, isarado nyo kasi mag-business ako ng computer shop. May magagawa ka ba dyan? Wala, kasi ako yung chairman. Gagawang kita ng kaso kapag hindi ka sumunod. Konting galaw mo lang na mali. O ito taniman niya to. Makipag-ugnayan ako sa ibang ganito para lang tupiin ka kapag hindi ka sumunod. Ganun ang nangyayari. Yakulul kawiyud daif, kinakain ng makapangyarihan ng mga tao yung mahihinang mga nilalang. Kaya nga kabilang niyan sa dahilan kung bakit yung mga sahaba, nung tumakas sila galing sa Makkah, ano ang reklamo nila? Si Ja'far, nung pumunta sila sa Africa, kasi naghijira sila pinapatay sila sa Makkah.
Ang unang sinabi niya doon, ya'kulu minnal qawiyyud da'if. Yung mga taong nasa kapangyarihan sa amin, kinakain yung mga taong mahinang nilalang. Lahat ng pwedeng apakan at yurakan, gagawin nila para lang sa kapangyarihan nila. Kasi hindi pantay-pantay yung batas na meron sila. Ang batas lang na meron ng gumagawa sa kanila, yung nakaupo lang sa kapangyarihan. Tapos ginagamit ang plataforma para sa mahirap. Di ba? Ganun nangyayari. Minsan ginagamit ang Diyos. Minsan ginagamit ang mahirap. Minsan ginagamit ang mga nagtitinda sa palengke. Kaya tignan ninyo yung mga electionist tatakbo ngayon. Lahat sila nasa palengke. Nag-picture. Lahat sila nasa squatter ngayon. Pero kinakain nila ultimo sa campaign, kakainin nila yung mga mahihirap. Ano lang ang gusto nila? Makuha yung boto ng tao, tapos kapag nakaupo na, gagawa sila ng batas, tapos nagiging perfecto ba ang batas? Hindi, kasi tao lang ang gumagawa. Pero sa Islam, kapag sabi ng Allah Ta'ala na magnanakaw ka kahit nasa kapangyarihan ka, putulan ka ng kamay kung napatunayan na magnanakaw ka kahit nialak ka ng hari. Kasi bakit? Sino ba ang naglagay ng batas na yun? Si Allah Ta'ala. Pwede ba sabihin sa Allah Ta'ala, Ya Allah, pwedeng excuse? Pwede bang magkano ba pwedeng bayaran dito para makalaya ako sa kulungan? Pwede bang ganun? Hindi. Diba? So, ganun kaganda ang kaperpekto ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'at syari'a, dahil dito dumating ang batas ni Allah ta'ala litahqiqil masalih, para maisa katuparan ang ikinabubuti ng pangkalahatan. At kapag hindi man kaya maisabuhay yung maisakatuparan pangkalahatan, ay dapat maisakatuparan yung pangkaramihan na lang. Kapag hindi kaya pangkalahatan. O kaya para matanggal yung pinsala ng pangkalahatan, kapag hindi kayang tanggalin yung pinsala ng pangkalahatan, ay tanggalin na lang yung karamihan sa pinsala kahit may nanatili pa. Ang mahalaga matanggal yung balatihan na yun, yung karamihan ng pinsala na nangyayari. At ang pinakamalaking bagay at ang pinakamahalaga na ikinabubuti at ikatuparan ng pangkalahatan na ikinabubuti, ito yung pag-utos halimbawa ni Allah Ta'ala ng tauhid, yung maniwala sa Kanya. Na dapat sambahin mo siya. Yun ang pinakapundasyon at pinakamahalaga ng kabutihan ng pangkalahatan. Kasi bakit? Kapag lahat tayo dito ay naniniwala kay Allah Ta'ala, ang magtutulak sa atin para gumawa ng kabutihan ng paniniwala mo sa Kanya. At ang magtutulak sa iyo para umiwas sa ipinagbawal yung naniniwala ka sa Kanya. Yung naniniwala ka sa kabilang buhay, na may parusa kapag gumawa ka ng kasalanan na hamid, na merong paraiso kapag gumawa ka ng kabutihan, ishaq. Kapag nasa puso mo yon, ano yung mangyayari sa pananampalataya at sa gawain mo? Matatakot ka gumawa ng katarantaduhan pati kasalanan. At laging nasa puso't isip mo, gagawa ka palagi ng kabutihan kasi naniniwala ka sa tauhid ni Allah Ta'ala. Kaya ang pinakamalaking ikinabubuti ng kalahatan ng mundo, yung paniniwala Ta'ala. At ang pinakamalaking ipinagbabawal na ito, yung pinakamalaking pinsala, ito yung pag-shirk kay Allah Ta'ala. Yung kukuha ka ng Panginoon ng maliban sa Kanya. Kasi bakit? Ang shirk na yun, ito ang pinakamarumi at masagwa at pinakamalaking krimen sa ibabaw ng mundo. Na ang pagsamba maliban kay Allah Ta'ala. Bakit? Kasi sino ba ang naglagay ng perpekto na batas? Si Allah Ta'ala. Kapag nagsamba ka ng maliban sa Kanya, sino ngayon ang mag-uutos sa'yo sa batas ang ikinabubuti ng pagkatao pati ng mundo? Yung Panginoon na sinasamba ng tao maliban kay Allah Ta'ala, na hindi nga kayo lumikha ng lamok, paano pa kayo magbigay ng batas? Kaya sabi ni Allah Ta'ala, anong sabi sa banal na Quran? Ya ayyuhan nas, duriba mathalun fastami'u la. O kayong mga tao, sabi ni Allah Ta'ala, magbibigay kami ng halimbawa sa inyo at makinig ka upaw. Sabi ni Allah Ta'ala, fastami'u la, makinig kayo. Ano yun? Sabi ni Allah Ta'ala,
innal ladhina tad'una min dunillah, silang mga Panginoon na Diyos-Diyosan, na nagdudua kayo sa kanila, humihingi kayo ng tulong sa kanila sa mga Diyos-Diyosan na yan. Anong sabi ng Allah Ta'ala? La yastajibu la, hindi kayang sagutin yan. Kasi rebulto lang yan eh. O picture lang yan eh. At sabi ni Allah Ta'ala, wa iyaslubhumudh dhubab, at kapag ipapahamak ng lamok, yung rebulto na yan, yung imahe na yan na sinasamba maliban kay Allah Ta'ala, la yastanqidhu min. Hindi niya kayang iligtas hindi niya kayang iligtas yung sarili niya o pati yung tao. O halimbawa, para maintindihan ninyo. Di ba yung mga hindi Muslim sumasamba sa ibang mga Diyos-Diyosan, sa mga rebulto? Tama ba? Ngayon, kung ano bang ang punto nila kapag nandyan yung rebulto, anong gagawin nila? Hihingi sila ng tulong, di ba? May kailangan siya, hihingi siya ng tulong sa rebulto. Kasi meron siyang kahinaan na hindi niya kayang tustusan. Ngayon, yung kahinaan na hihingiin niya, yung tulong ng rebulto. So, mahina ako, kailangan ko ng lakas sa rebulto. Ngayon, kapag dumating yung bagyo, at binaha ni Allah Ta'ala yung bahay ng isang hindi Muslim, tapos nandiyan yung rebulto, sino magliligtas sa rebulto? Yung sarili niya o yung tao? So, kailangan ng tao yung tulong ng rebulto, pero kapag nagkaroon ng problema, kailangan ng rebulto yung tulong ng tao. Kaya sabi ng Allah Ta'ala, da'ufat talib wal matlub, parehong mahinang nilalang tapos naghihingi ng tulong sa bawat isa. So pareho sila mahinang nilalang, hindi kayang lumikha, hindi kayang tulungan nitong isang to, hindi rin kayang tulungan nitong isang to. Hindi kayang lumikha. So sa tingin ninyo yung isang nilalang o isang Diyos-Diyosa na hindi kayang lumikha, sa tingin ninyo kayang abuyusin yung buhay ninyo? Hindi, di ba? So kapag hindi kayang ayusin yung buhay ninyo, wala siyang kapangyarihan para ayusin yung buhay ninyo, wala rin kapangyarihan para magbigay ng batas ng maliban kay Allah, para ayusin yung buhay ninyo, yung buhay ng pamilya, yung barangay, at yung buong Pilipinas, walang kakayanan. So ganun yung dahilan kung bakit ipinag-utos sa atin ang paggawa ng kabutihan at paniniwala kay Allah Ta'ala. Halimbawa ng ikalawa, ipinag-utos sa atin na sumunod sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi bakit? Ano ang pinakamaslaha, ang ikinabubuti ng pangkalahatan dito? Ano yun? Dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siya yung ginawang modelo ni Allah Ta'ala na ating sundin ang kanyang yapak, ang kanyang sunna para hindi magkaroon ng bid'ah. Ang ibig sabihin ng bid'ah, ito yung pagdagdag sa relihiyon o kaya yung relihiyon ng Islam, bawasan, dagdagan, minus, plus, plus, minus. Hindi pwedeng ganun. Kasi kung ang relihiyon nababago, ay ano mangyayari sa tao? Ibig sabihin, kada henerasyon, may sarili silang relihiyon. Nababago pala eh. Kaya dito, ang Islam hindi siya nababago at ang pamamaraan na pagsunod natin sa reliyon ng Islam ay naayon sa pagsunod sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sabi ni Allah Ta'ala, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah." Sino man sa inyo nakasunod kay Propeta Muhammad o nakasunod si Jabal kay Propeta Muhammad ay nakasunod kay Allah Ta'ala. Kasi pinadala ni Allah Ta'ala si Propeta Muhammad bilang gabay sa buong sangkatauhan. Halimbawa, ipinag-utos sa atin na mag-asawa. Bakit ipinag-utos kay Alpad pati kay Jaman na mag-asawa? Anong ikinabubuti ng pag-aasawa? Para saan? Para nailagay sa tama ni Alpad pati ni Aswad yung kanilang lahi. At hindi para gumawa ng kasalanan, para maiwasan yung zina. So bakit? Ano bang epekto ng zina? Sa tingin ninyo? Halimbawa, yung isang lalaki, ginowa niya tong babae. O tapos isang lalaki, jowa niya rin yun.
So pag nabuntis yung babae, hindi pinakasalan, kaninong anak to? Sir Rafi, ang unang nakasama ko noong January, siya. Ito, bagong boyfriend ko na noong March. Pero may nangyari sa inyo, opo, Sir Rafi. Ngayon, yan ang dahilan kung bakit ipinagbawal yung zina. Kasi hindi malaman kung kanino yung tatay. Ang nangyari dito, pasok sa kabila, pasok din sa kabila. So, paano malalaman kung kanino yung tatay? Yan yung dahilan para kung bakit ipinagbawal yung zina, para hindi masira yung komunidad pati yung pamilya. Ano mangyayari ngayon sa tingin sa pamilya ngayon? Dalawang lalaki, isang babae. Ang susuntukan yung lalaki na yun. Nagkapatayan sila, anak ko yan. Hindi, anak ko yan, ako na yung gumastos dyan. Anong gagawin sa pamilya ng babae? Magpapatayan sila. Yan ang dahilan kung bakit ipinagbawal yung zina. Nag-uumpisa lang sa chatmate. Kita tayo doon sa 7-Eleven, ha? Huwag ka magpapaano pagkatapos na ng tarawih. Doon ka diretso, kuwari may bibilihin ka. Tapos diretso tayo sa McDo pagkatapos niyan. Sa next time na lang sa McDo. Una, chat-chat lang. Tapos 7-Eleven. Tapos McDo. Tapos Sogo na. Ang bilis, di ba? Kaya ipinagbawal ni Allah Ta'ala yung zina. Kasi para hindi kayo makasira ng pamilya. Kayo ba gusto nyo mangyari sa kapatid nyo at nanay nyo yon? So tingin ninyo, anong gagawin ninyo sa lalaki kapag nangyari yun sa magulang ninyo o kapatid nyo yung babae? Anong gagawin ninyo? Baka hindi kayo makatiis. Kukuha kayo ng baril pati itak. Ganun pala, hindi pala kayo makatiis. Bakit yung ginagawa sa ibang pamilya? Kayo ba gusto nyo i-chat yung anak ninyong babae, pat kapatid ninyo? Paglaruan, I love you ha. Tayo lang, huwag mo sabihin sa kapatid mo, sa kuya mo, baka malagot ako eh. Gawain niya, oh. Yung tawa niya, parang tawa ng kabayo eh. Nakaka-relate siya eh. Taga-saan ba yan, Upaw? Tayo lang naman, parang di ka naman lalaki. So, anong dahilan kung bakit ipinag-utos sa atin ng Islam yung pag-aasawa? Para maprotektahan yung pamilya, mabigyan yung karapatan ng bawat isa, at mailagay mo sa tama yung kinalalagyan na dapat mong ilagay. At para maiwasan yung family feud, yung away ng pamilya. Kasi diyan ang pinagmulan palagi ng away ng patayan ng pamilya eh. Di ba meron yan sa Maran ng Rido? Meron din halimbawa sa ano bang tawag sa Tausu? Yung away ng pamilya. Meron yan. Ano yung language tawag dyan? Basta yung yung patayan ng pamilya, war clan. Di ba? Patayan ng mga lahi. Tama? So, anong pinakakaramihan, pinakapulot dulo niyan? Dahil sa babae. Naalala niyo, may nag-trending na Facebook dahil nagpatayan yung Tausu patiyakan daw. Di ba? Nag-trend. Alam niyo yung pinakadahilan nun? Babaeng taga-luneta daw. Pangit pang itsura, pinagpatayan ng dalawang taga-luneta daw yun. Tapos kasi daw yung isa, parang sinunggaban ata, parang gano'n, nagsalita na din, tapos sinuntok niya. Tapos hanggang sa napunta sa pagkabarilan. Sabi sana sa al-qatil wal maqtul finnar. Yung taong pumatay at namatay, sa impyerno sila makakapasok. Bakit? Anong dahilan ng pagkamatay nila? Hindi naman kasi para sa Islam. Para sa babae lang. Tapos yung babae, may asawa pa daw. Tapos hindi pa daw maganda. Tapos nangyari nagpatayan. Tingnan niyo, yan ang dahilan kung bakit ipinagbawal ng Allah Ta'ala yung zina. Nakuha ninyo ba? Nas'alullah Ta'ala salamat wal afiyah. Halimbawa, ipinag-utos sa atin yung zakat. Pati yung sadaqah. Bakit ang mga mayayaman kailangan nila magbigay ng zakat at ibigay sa mga mahihirap? Para hindi na maging snatcher si Jul. Kasi ang dadahilan niya kapag nahuli ng pulis, pangkain lang po talaga sir eh. Wala na po talagang ibang option eh. So ipinagbawal ng Islam yung pagnanakaw para maprotektahan yung karapatan ng kayamanan sa bawat may-ari nito. At ipinag-utos yung sadaka at yung zakat. Bakit? Para makita ng mga tao na kung saan na ito yung Islam para wala nang gumawa ng krimen. Ja'at fil qissa, isang kwento sa panahon ng Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Tingnan niyo ang ganda ng kwento.
Nung sa panahon ni Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, utiya rajul, dumating yung isang lalaki, nasa palengke, nakita niya yung isang lalaki na yung lalaki na yun, siya yung pumatay sa kanyang tatay. Di ba meron tayong tinatawag na kisas? Ang kisas buhay sa Islam. Tama? Ang nangyari na yun, kinuha agad ng lalaki na yun, dinala sa khalifa na si Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya Amir al-Mu'minin, hada rajul walladhi qatilu abi. Siya yung pumatay sa aking ama. Anzil bihi al-iqab. Ibigay mo sa amin yung kisas, yung parusa na karapat-dapat sa kanya. Yung lalaki na yon, sabi niya, kabiltu, tinatanggap ko yung kisas. Tinatanggap ko yung kaparusahan ng Allahu Ta'ala sa akin bilang kisas ng papatayin ninyo ako. Pero pwede ba bigyan mo ko ng palugit ng 3 araw? Kasi sabi niya, taga-malayong lugar pa ako, kailangan ko sabihan yung pamilya ko, pati yung anak ko, ang pagkakaalam nila ay na mali, naghanap buhay ako dito para pakainin ko sila. Sabi ng lalaki nila, hindi. Sabi ni Umar ibn Khattab anhu, may yadmin. Sino, sabi niya, ang makapagbigay ng garantor sa lalaki na to? Ibig sabihin, magiging kapalit. Na kapag hindi, sabi niya, bumalik itong tao na to, mapupunta sa iyo yung kaparusahan. Para tinaas ng kamay ni Abu Dar, isang sahaba ng Rasulullah, ang kanyang kamay, ana dak ya Amir al-Mu'minin. Ako, sabi niya. Sabi ni Umar ni Khattab anhu, alam mo ba, sabi niya, yung ginagawa mo, ya Abu Dar? Naam, alam ko, ya Amir al-Mu'minin. Hindi, sabi niya, yung iba, sabi niya, ana dak ya Amir al-Mu'minin. Ya Abu Dar, sabi niya, kilala mo ba, sabi yung lalaki? Hindi, sabi niya, ya Amir al-Mu'minin. Hanggang sa 3 beses, sabi niya, sige, sabi niya, ikaw na, ya Abu Dar. Fantalaka ar-rajul, nang binigyan siya ng 3 araw. Hanggang sa unang araw na yun, hindi bumalik yung lalaki. Hindi bumalik yung lalaki na yun. Thumma fi yawmayn, bumasok ng 2nd araw, hindi pa rin nakabalik yung lalaki na yun. Tapos pumasok na yung huling araw na, siguro pagpatak ng duhur, wala pa din. Fajtama'an nas, lahat ng mga tao na ipon, pinatawag niya ni Umar si Abu Dhar. Pagpatawag na, nandoon na, ay umabot na ng salatul asar, wala pa rin yung lalaki. Tapos dito, ready ka na ba, Abu Dhar, na ikaw yung ano yung dito, ikaw yung kisas. Tapos, falamma taraba ghurubu syams, nung lumapit na yung paglubog ng araw, na kung saan, patapos sa 3 araw, 3 araw lang kasi palugit di ba? Faja'a rajul, dumating yung lalaki na yun. Sabi ni Umar ni Khattab ano sa kanya, bakit ka, sabi niya, na delay? Ang maganda, sabi niya, sana hindi ka na dumating. Iniligtas mo na lang, sabi niya, yung sarili mo, kaya mo naman. Kaya mo naman. Sana, sabi niya, na 3 araw na yon, nailigtas mo na at hindi ka nabigyan ng kisas. At naligtas ka, hindi ka na bibigyan ng hatol ng Islam. Ano sabi ng lalaki na yon? Hatta la yuqal qad dhahabatil wafa. Para hindi nasabihin ng mga tao na wala na yung loyalty dito sa mundo. Yung katapatan, nawala na sa ugali ng mga tao. Nawala na. Tapos sabi niya, yung ba yung dahilan kung bakit ka bumalik? Oo, sabi niya, Amir al-Mu'minin. Para hindi sabihin ng mga tao o nawala na yung mahalagang ugali ng tao, yung katapatan maging tapat sa kanilang mga sinasabi, kaya bumalik ako. Sabi niya, Umar ni Khattab anhu, ano sabi niya naman dahilan, ya Abu Dhar? Bakit mo naman, sabi niya, pinagpalit yung sarili mo para sa iyo ibigay yung kisas ng Allah Ta'ala? Anong sabi niya, Abu Dhar? Ya Amir al-Mu'minin, sabi niya, para hindi sabihin ng tao na wala na yung tawag dito, na wala na yung, ano sa Arabic na yun meron niya sa kanya. Nung binanggit niya yun, sabi niya, para hindi mawala yung ugali na ganito sa mga tao.
Kaya sabi niya, inalay ko sa aming sarili ko bilang garantor doon sa lalaki na yon. Tapos umiyak lahat ng mga tao doon. Kasi bumalik pa yung lalaki bilang maging ipakita na tapat siya sa kanyang sinasabi. At pagdating kay Abu Dhar, pinakita niya daw para, sabi niya, para hindi masabi ng mga tao na wala na yung pagkakaroon ng sakripisyo. Para sa kapatid mo sa Islam. Na dapat, hindi para sabihin ng tao na kapatid mo Muslim, hindi mo kayang bigyan ng sakripisyo sa sarili mo. Kaya sinakripise ko yung sarili ko para hindi sabihin ng mga tao ng isang Muslim hindi na marunong magsakripisyo para sa kanyang kapatid. Fabakan nas. Umiyak lahat ng mga tao sa Madina. Fabakar rajul. Umiyak yung tao na kung saan yung tatay niya, yung pinatay ng lalaki na yon. Sabi niya, man ladi abkak, ba't ka umiyak? Sabi niya. Sabi niya, ngayon sabi niya, pinapatawad ko na, sabi niya siya. Subhanallah, yung pumatay sa tatay mo, kaya mo patawarin? Pinapatawad. Sabi ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ano naman sabi niya ang dahilan kung bakit mo siya pinatawad? Para hindi sabihin ng mga tao na wala na yung awa sa kanilang mga puso. Subhanallah. Kaya niyong patawarin yun? Yung tao na kung saan, walidhalika fabakan nas, umiyak lahat ng mga tao. Umiyak lahat ng mga tao. Hindi nila napigilan yung emosyon na yung isang tao naging tapat sa kanyang sarili. Yung isang tao marunong magsakripisyo para sa kanyang kapatid. At yung isang tao marunong magpatawad sa kanyang kapatid sa Islam. Kaya nga sabi ng Allah Ta'ala, waman, sabi ng Allah Ta'ala na sino man marunong magpatawad. Kaya nga binanggit sa isang kwento ni Hasan al-Basri, rahimahullah. Anong sabi niya? Palagi sa kanyang dua, Allahumma gfir liman zalamani, wa liman asaa ilay. Ya Allah, patawarin mo yung mga taong gumawa ng kasalanan sa akin. Ya Allah, patawarin mo yung mga taong nagmalupit sa akin. Ya Allah, patawarin yung mga taong nagsalita ng hindi maganda sa akin. Yung kapitbahay niya, lagi niyang naririnig yung gabi-gabi. Sabi niya, Ya Aba Sa'id. O ikaw, sabi niya, tatay ni Sa'id. Kasi ganoon ang tawagan ng mga Arabo. Yung anak ng panganay, yun yung tinatawag nila. O ikaw, tatay ni Sa'id. Inni samituka. Lagi kitang narinig. Tukthir. Lagi mong pinaparami, Ya Allah, patawari yung mga tao ng loko sa akin, nang nagmalupit sa akin, ginawa sa akin ng masama na ganito. Hatta tamannaytu. Hanggang sana nangarap na lang ako na mapabilang ako sa mga tao ng loko sa'yo para mapatawad din ako ng Allah Ta'ala. وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ. Anong dahilan, ya Aba Sa'id? Bakit ka lagi nagduduan ng ganyan? Anong sabi niya? Alam tasma qawlallah. Hindi mo ba sabi niya, nabasa ang sinabi ni Allah, narinig ang sinabi ni Allah, وَمَنْ أَفَى وَأَصْلَحَ. Sino man sa inyo magpatawad at siya ang nakipag-ayos sa kanyang kapatid sa Islam, فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Ay merong kang gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Amara na bis-sidq. Ganyan inutos sa atin ng Islam, maging loyal tayo. Inutos sa atin na marunong tayo magsakripisyo, marunong tayo umaawa para hindi kumalat ang pinsala sa kalupaan. Kasi kapag na-witness ng isang tao yung kabutihan mo, ang kabutihan mo magiging aral sa ibang tao yan. Kaya nga si Abu Dhar, nung siya'y nagsakripisyo, ay yung isang tao na yun, sabi niya, bumalik ako para sa katapatan ng aking sinabi, nagkaroon ng aral lahat ng kanyang nasa paligid para hindi lumaganap ang masasamang ugali sa ibabaw ng kalupaan. Alam niyo kung bakit lumalaganap ang kasinungalingan ngayon? Kasi wala ng taong mga tapat. Kapag lumaganap sana yung katapatan sa mga tao sa kanilang salita, pati sa kanilang mga gawa, hindi sana kakalat ang kalokohan. Hindi sana kakalat ang kasinungalingan. Kaya tignan niyo, halimbawa, yung mga tao nasa posisyon, pati nasa politika. Salita ng salita ng salita, gagawin ko to, gagawin ko to, gagawin ko to. Nung lagi naririnig ng tao, tapos wala naman ginagawa. Sinungaling. So nanuto yung mga tao magsinungaling dahil sa mga bagay na ganun. Kaya dito ipinag-utos ni Allah Ta'ala, amara na bis-sidq, ya ayyuhalladhina amanu, kunu ma'as-sadiqin. O kayo mga mananampalataya, mapabilang kayo sa mga tao nagpapakatotoo sa kanilang mga sinasabi, sa kanilang mga gawain. Bakit? Para hindi ang mga tao magiging dahilan nyo para lumaganap ang kasinungalingan, pati kasamaan, pati kasalanan. Kaya nga kabilang sa palatandaan ng Yawmul Qiyamah, kabilang sa palatandaan ng Yawmul Qiyamah, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano yung kabilang sa palatandaan ng Yawmul Qiyamah? Ano yun? Yung
man fiha al-kadhib wa yukadhdhabu fiha as-sadiq. Lahat ng mga taong sinungaling ay pagkakatiwalaan na. At lahat ng mga taong mapapagkatiwalaan ay pasisinungalingan na hindi na sila paniniwalaan. Di ba nangyayari yan? Saan una nangyayari yan? Sa social media. Yung balita, yung vlogger, lahat yan. Karamihan sa kanila, mga sinungaling, tapos kapag nag-vlog ka, paniniwalaan ka ng mga tao. At lahat ng mga ulama, lahat ng mga ustad, lahat na may kaalaman, nagsasalita ng katotohanan, hindi na sila pinaniniwalaan. Hindi ba nangyayari yan? Yan ang dahilan kung bakit ipinag-utos ng Islam ang kabutihan. Kadhalika lil-ilm. Ganito yung kagandahan sa Islam na ipinag-utos sa atin ng Islam upang maisakatuparan ang pangkalahatan ng kabutihan. Para maisakatuparan yung ikinabubuti ng pangkalahatan. Pero kapag ang bagay na to ay hindi ikinabubuti ng pangkalahatan, minsan kahit mabuti pa yan, kapag hindi mabuti na sabihin mo, huwag mong sabihin. Di ba ganun yun? Ganun yung Islam. Halimbawa, dadating ka sa hospital. Tama? Dadating sa hospital si Malik na may sakit. Halimbawa lang may sakit, afahullah, naway bigyan protektahan siya ng Allah Ta'ala. Pero dumating halimbawa si Malik doon sa hospital, tapos kinausap siya ni Dr. Cham. Di ba? Si Dok Cham, dumating ako sa'yo kasi meron akong nararamdaman na hindi maganda. Ngayon, nakita ni Dok Cham na yung sakit niya, marami pala siyang sakit. Tama? Na yung ibang halimbawa ang sakit niya na malala na. Pero nakita niya yung isang Malik halimbawa ay wala siyang kakayanan para gumastos ng pera. Ngayon, anong gagawin ni Dok Cham? Sasabihin ba niya lahat ng mga sakit na yan? Sasabihin ba? Hindi, di ba? Anong gagawin mo, Cham? Bibigyan mo lang siya kung ano yung mga maliliit na mga sakit na pwede lang muna pagalingin. Kasi kapag sinabi mo sa kanya lahat yan, baka mahimatay sa hospital yan, baka matakot siya. Tama? Pero totoo naman talaga, halimbawa, yung sakit niya, di ba? Pero bakit hindi mo kailangan sabihin lahat yun? Kasi para hindi na magdag yung sakit niya, mag-alala siya, baka mas na-stress siya, mahimatay siya. So, ibig sabihin, kahit minsan alam mo yung kaalaman, o yung isang bagay, pero kapag hindi dapat sabihin sa tao, mas maganda huwag mong sabihin. Ganon yun ang reliyon ng Islam. Kaya nga sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano sa hadith niya? Ano yun? Nung sinabi niya kay Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, si Mu'adh ibn Jabal ang isang sahaba. Nung inutusan siya, pumunta ka ng Yemen, magdakwa ka sa mga balik Islam, Mu'adh. Anong gagawin mo? Turuan mo ng tauhid, ng syahada, ng sala, ng zakat, ng hajj, ng fat, tapos ng iman, ng arkan ng iman. Tapos sabi niya, alam mo ba ya Mu'adh, ang karapatan ni Allah sa alipin? Alam mo ba kung ano yon? At alam mo ba yung karapatan ng alipin kay Allah Ta'ala? Alam mo ba kung ano yung karapatan ng bawat isa? Halimbawa, ano yung karapatan ng anak sa kanyang tatay? Protektahan niya, magtrabaho siya, pakainin siya. O anong karapatan ng tatay sa anak niya? Galangin niya, sumunod siya, di ba? Tama? O anong karapatan ni Allah Ta'ala sa ataatin? At anong karapatan natin kay Allah Ta'ala? Sabi ni Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hindi ko alam. Si Allah lang at ikaw o propeta ng Allah ang nakakaalam. Sabi ni Propeta Muhammad, sabi niya, ang karapatan ni Allah sa kanyang alipin ay sambahin dapat ng alipin si Allah Ta'ala at huwag gagawa ng shirk. At ang karapatan ng alipin kay Allah ay kapag ginawa niya yun, hindi siya paparusahan ni Allah Ta'ala. Yun. So dito naintindihan ni Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu ng isang tao pala basta meron kang tauhid, pananampalataya kay Allah Ta'ala, ay makakapasok ka ng paraiso. Basta Muslim ka, makakapasok ka ng paraiso, ginagawa mo ang ibadat kay Allah Ta'ala. Kahit makasalanan ka, basta Muslim ka, gumagawa ka ng ibadah. Dito na intindihan ni Mu'adh ibn Jabal, ibig sabihin magandang balita yun.
Na kahit Muslim ka, makasalanan ka, marami kang kasalanan, basta Muslim ka, makapasok ka ng paraiso. Tama? Sabi niya sa Rasulullah, Ya Rasulullah, hindi ba dapat mas maganda sabihin ko sa mga tao para matuwa sila? Sabi ng Rasulullah, La tubashiruhum, huwag na huwag mong sasabihin yan sa mga tao, fayattakilu. Anong gagawin ng mga tao pag nalaman nila na kahit makasalanan sila, papasok sila ng paraiso? Aasa sila, gagawa sila ng kasalanan, sabihin nila, okay lang to, Muslim naman ako, gagawa ko ng kasalanan, palagi papatawarin ako ni Allah Ta'ala. So tinago niya yung parte na yun, para yung mga tao sabihin nila, ang mahalaga Muslim ako, para hindi nila panghawakan yung ganyang bagay. Kasi bakit? Baka malimutan nila si Allah Ta'ala, kahit maawain, si Allah Ta'ala ay matindi magparusa sa mga taong makasalanan din. Tama? So anong punto dito? Ang pinakapunto dito, yung Islam ay tinuturo sa atin yung kaalaman na ikinabubuti ng pangkalahatan. At kahit yung kaalaman na yun, kung pwede mong itago para hindi makapinsala, itago mo siya para ikinabubuti na ng lahat kung pwedeng itago. Nakuha ninyo? Tama ba? Walang hiya kayo ah. So yun yung halimbawa na pangkalahatan na ikinabubuti. Tama ba? Pangkalahatan. Dalawang mabuti, yung pangkalahatan na yun ay laging pinapangalagaan ng Islam. E papaano dito kapag nagbanggaan yung dalawang mabuti? Hindi mo alam saan sa dalawang mabuti na to ang gagawin mo. Halimbawa, kapag nagbanggaan yung dalawang mabuti sa'yo, magtatrabaho ba ako o mag-aaral? Mabuti yun, di ba? Di ba? Pag nagtrabaho ako, may pera. Pag nag-aral, pag nagtrabaho ako, darating yung pera. Kapag nag-aral ako, maglalabas ng pera. Di ba? So saan dun yung mabuti? Tama? Parang ganun yun. Dito tuturuan ka ng Islam paano ka marunong magdesisyon sa buhay mo. Lilipat ba ako ng course sa IT? O mag-stay ako sa criminology? Eh parehong pag-aaral. Di ba? Dito tuturuan ka ng Islam paano ka matututo magdesisyon. Mag-aasawa na ba ako pag-graduate ko? O mag-madrasa pa ako? Di ba? Mag-aaral, magtatrabaho na ba ako agad pagkatapos ng senior high? O didiretso ako ng college? Di ba? Hindi mo alam. Parehong mabuti yun. Tama? So parang yun yung halimbawa. Dito sa Islam ay pinakita din sa atin ni Allah Ta'ala kapag nagbanggaan yung dalawang kabutihan. Anong sabi niya dito? Ay quddima a'laha bitafwiti adnahuma. Ay dapat ang gagawin isa-sacrifice mo. Hayaan mo na yung isang mabuti na maliit yung kanyang benepisyo, ay dapat pangalagaan mo yung mabuti pero malaki yung kanyang benepisyo. Anong halimbawa dito sa Quran? Sabi ng Allah Ta'ala, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عُدْوَانًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Sabi ng Allah Ta'ala sa Quran, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. Huwag na huwag ninyong lalaitin, yung ibang relihiyon na nagdudua maliban kay Allah. Huwag na huwag kayong manglalait ng ibang relihiyon. Hindi ba kung titignan natin nasa totoo tayong relihiyon? Tama ba? Mali ba relihiyon natin o tama? Tama, di ba? Hindi ba dapat kapag nasa tama ka, pwede mo naman maliitin yung iba kasi mali sila? Sumasama sa rebulto. Hindi naman nagsasalita yung rebulto. Di ba? Pwede mo naman sabihin yun, di ba? Pero pinagbawalan ni Allah Ta'ala, kahit alam niya nasa tama ka, alam niya, nakikita niya mabuti yung gagawin mo, kasi tama ka. Sabi ng Allah Ta'ala, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ مِن دُونِ اللَّهِ.
huwag na huwag mong kukutyain, dalpaki. Ang ibang relihiyon, huwag mong gagawin yan. Kapag dumaan ka sa ibang relihiyon, sa mahal na araw, di ba may kantahan sila dyan? Nang si Kristo ay ganyan, di ba? Huwag na huwag niyong kukutyain yun. Bawal yun. Ipinagbabawal sa Islam kahit nasa tapat pa ng bahay mo yan. Huwag na huwag niyo silang aasarin. Kung kukutyain, haram yun sa Islam. Bakit? Fayasubbullah, dahil kukutyain din nila si Allahu Ta'ala. Kukutyain din nila yung Islam. Pagtatawandahan din nila yung Islam. Mas malaking pinsala yun. Dahil si Allahu Ta'ala, Allahu Akbar dakila, makapangyarihan, siya ang Panginoon. Hindi dapat siya pinapakitunguhan kahalintulad ng nilalang na inaasar-asar mo lang. Hindi pwede yun. Dahil si Allahu Ta'ala dakila siya. So si Allahu Ta'ala ipinagbawal sa atin yung pangungutya sa ibang relihiyon. Kahit alam natin na mayroong tama doon na maliit, para hindi gawin ng ibang relihiyon, kutyain nila si Allahu Ta'ala, yung malaking pinsala ang mangyayari. Isakripisyo mo yung maliit na mabuti para hindi magkaroon na malaking pinsala. Naintindihan ninyo? So ganyan ang tinuro ng Islam. Ano pang halimbawa? Si Allah Ta'ala ipinag-utos sa atin yung jihad. Alam niyo yung jihad? Alam niyo ba yun? Hindi. Yung gera. Yung makikipagdigmaan gera, kapag nasa bansa tayo na Muslim, bansa na Muslim ha? Bansa na Muslim. Wala tayo sa bansa na Muslim, Pilipinas tayo. Kapag halimbawa may umatake, halimbawa sa Syria, di ba may gera sa Syria? Tama? Inatake sila, yung mga Muslim. Ipinag-utos sa atin yung jihad. Pumasok sa gera na para proteksyonan yung mga Muslim. Sino sa inyo gusto magpakamatay? Gusto mo mamamatay, Bintali? Gusto mo hindi? Hindi ba wala naman may gusto magpakamatay? May anak si Bintali. May asawa yan. Ayaw niya, yung asawa niya mapunta sa iba. Di ba? Lahat tayo ayaw natin ng ganun. Gusto niyo ba yon? Pero sabi ng Allah Ta'ala, kapag nandyan na yung gera, dapat pumasok kayo. Masakit sa puso natin na mamatay tayo. Kasi may iiwanan tayong pamilya na wala magpapakain sa kanila. Tama? Pero inutos natin ng Allah Ta'ala yung jihad, proteksyonan mo yung komunidad mo kapag may pumasok dyan at papatay ng mga tao. Bakit? Tingnan ninyo. Ano nangyayari dito? Pinahintulot, inutos sa atin ni Allah Ta'ala yung jihad. Yung jihad, na kahit mamatay tayo, kasi yung pagkamatay mo dyan, ay yung pinsala niya maliit kasi ikaw lang. Pero kapag nag-jihad ka, mapoprotektahan mo yung buong komunidad, hindi lang yung pamilya mo, kundi isang bansa. Sinakripisyo dito yung isang bagay na masakit na katotohanan, masakit siya, pero dapat gawin mo para sa malaking bagay na kung saan kailangan proteksyonan. Di ba? Ano mangyayari kapag halimbawa naglalakad ka sa daan ng kasama mo yung pamilya mo? May umatake sa asawa mo. May in-snatch yung cellphone. Anong gagawin mo? Di ba habulin mo? Iwanan yung pamilya mo? Hindi ba mapahamak ka naman talaga? Di ba yung cellphone na yon ay maliit? Na bagay lang? Eh paano kapag nasaksak ka? Tama? Nakuha ninyo? Pero dito mahalaga yung honor, yung dignity. Alam niyo yung dignidad? Alam niyo yung dignidad? Alam niyo hindi? Alam niyo pala, okay yan. Alam niyo yung dignidad, di ba? Mahalaga yung dignidad sa tao. Tama? So yung dignidad ng tao ay sobrang halaga. Minsan nga, sabi sa hadith, kapag ikaw ay kinuhanan, hinold up, sa hadith na yun, kinuha yung kayamanan, fakutila duna malin, pinatay ka dahil sa kayamanan mo at hinold up ka, tapos lumaban ka, tapos pinatay ka, ay shahid ka. Namatay ka para kay Allah Ta'ala, sa landas ni Allah Ta'ala. Bakit yun? Bakit binanggit sa hadis na yun na kung saan, na kung yung cellphone naman talaga maliit na bagay, tapos pero yung pera, kinuha sa hinold up ka, pero protektahan mo, tapos namatay ka. Kung tutusin yung cellphone mo, ay maliit na bagay, di ba pwede mo naman isakripisyo yun? Cellphone lang yan, pwede ko muna mahalaga yung buhay ko, nasaksak ka. Di ba? Pero bakit doon sa hadis na yun, na kapag namatay ka, pinoprotektahan mo yung kayamanan mo, shahid ka? Bakit? Kasi ang tinutukoy dito yung dignidad mo.
na ang cellphone pating kayamanan mo, dugot pawis mo, ang ginawa mo dyan. Dignidad mo yan. Mahalaga ang dignidad ng tao sa buhay niya. Umabot sa punto na kapag namatay ka, ay bibigyan ka pa ng honor ni Allah Ta'ala kasi pinoprotektahan mo yung dignidad mo. Kaya nga yung isang babae sa Islam na may asawa, bawal sa Islam na tuksuhin mo siya o pagbintangan mo siya na siya ay nagzina. Kapag hindi wala kang witness. Kapag sinabi mo yon, lu'inu fid dunya, susumpain ka ng Allah Ta'ala sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Kasi sinira mo ang reputasyon niya, pati dignidad niya. Bawal ka. Sabihin, ito, pokpok to ito, nagzina to, ito, ganyan. Yung sinasabi mong yan, sa kabilang buhay, mananagot ka sa Allah Ta'ala sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Bawal yun. Kasi sinira mo ang kanyang dignidad at ang kanyang honor. Dignidad. Mahalaga ang dignidad sa buhay ng tao. Nakuha ninyo? Anyway, bakit tayo napunta doon? Ang pinakapunto, sa balikan natin ng una, yung isang tao ay kapag nagbanggaan yung dalawang mabuti, di mo alam kung anong gagawin mo, ay lagi mong isacrifice yung isang mabuti na maliit ang kanyang benepisyo para lang sa malaking bagay na malaking kanyang benepisyo. May mili ka. Saan ba ako mag-iftar? Sa Landoni na mayroon sambusa? O dito sa Dakota mayroong lugaw? Pero ang problema, kapag uuwi ako, maglalakad ako, walang pamasahe. Pag dito sa Dakota, mabubusog ako, nakapagpahinga pa ako. Di ba? Minsan mapaisip ka sa ganung mga bagay. So, depende na sa inyo kung saan kayo pupunta doon. Kaya makita mo sa ermita, doon sa may mosque, pag may seminar, lahat taga Dakota. Di ba? Nakapupunta ba kayo din sa may ermita, may mosque doon? Di ba yung CR niya, pagpasok mo CR agad? Tapos may second floor. May seminar niya kada Jumaat pati sa Sabado. Hanggang ngayon. Punta ka doon, lahat yung taga Dakota. Kulang na lang ilipat yung bahay doon. So yun ang patungkol sa tawag dito? Makasido Sharia na proteksyonan yung isang bagay na kapag mahalaga sa isang bagay na pwede mong isakripisyo, insyaAllah ta'ala. Hanggang doon lang, kasi wala na kayong gana. Wa naqulu subhanaka wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.